Naiiyak na tumakbo ako palayo sa madilim na iskinitang iyon. Nakakita ako ng isang krimen. Ngunit alam kong hindi iyon normal na krimeng kadalasan kong nakikita sa mga balita. Hindi tao ang pumatay sa kawawang buntis na nakahandusay sa kalsada, kundi isang nilalang na likha sa dilim. Isang aswang. Kaya naman heto ko, kumakaripas ng takbo sa takot na baka maabutan ako ng nasabing nilalang. Nakita ko kung paano niya nilantakan ng kawawang babae gamit ang kanyang mahabang dila. Naglalakad lang ako kanina pauwi galing sa pinagtatrabahuhan kong bakery bilang delivery boy. Ginabi ako dahil kailangan naming mag-overtime. Nang matapos nga ang aming trabaho ay agad akong naglakad pauwi hanggang sa mapadaan nga ako sa isang madilim na iskinita. Akala ko nga nung una ay may gumagawa ng milagro dahil sa ungulan na aking naririnig. Kaya naman na-curious akong sumilip saglit. Akala ko talaga ay nasa rurok na ng kaligayahan ng paris na nagtatago sa sulok. Ngunit gayon na lang ang gulat ko nang makitang literal na laman ng nilalantakan ng nilalang na iyon habang nagmamakaawa ang mamatay-matay ng buntis. Hinihila ang kanyang laman loob at sarap na sarap pa ito sa pagsubo. Napatras ako dahil sa matinding takot. Hindi ko na alam kung matutulungan ko pa ba ang babae dahil critical na yata ang lagay nito. Kaya naman nagpasya na lang akong tumakas. Iyon nga lang, nabigla ako nang may hindi sinasadya kong nasipa na lata sa aking daraanan. Nagkagulatan kami ng nilalang na naunang umatungal kaya natakot ako at walang pagdadalawang isip na tumakbo. Akala ko nga ay hinayaan na niya ako. Ngunit gayon na lang ang takot na naramdaman ko nang makita kong may aninong nakasunod sa akin sa likod. Mas binilisan ko ang aking takbo kesa hodang mapugto ang aking mga hininga. Simulat sa pulay ngayon ko lang naranasan ang tumakbo ng napakabilis. Pakiwari ko ay ako ang tatanghaling kampiyon sa larangan ng takbuhan dahil sa bilis at alerto. Nang matanaw ko na ang aming bahay, ay parang si Flash na pumasok ako at dumaan sa bukas na bintana, sabay balyan niyon pasara. Nanginginig na ilila ko ito at sakalang nakahinga ng maluwag. Nagulantang pa akong muli nang biglang sinampal ako ng aking mama. Kaya naman napahagulgol ako ng iyak at naglupasay sa sahig habang humihingi ng tawad. Pagod na pagod akong tinakpan ng aking mukha. Tanda na ayaw ko munang makarinig ng kastigo mula kay mama. Nagtaka tuloy siya, kaya naman nanginginig kong isinalaysay ang buwis buhay na pinagdaanan ko kanina. Gulat at takot ang rumihistro sa kanyang mukha matapos marinig ang aking sinabi. Aniya, noong isang araw din ay may napabalitang maliit na bata ang ninakaw ng aswang at hindi na ibinalik. Kaya naman mas napasiksik ako sa sofa kung saan ito ang sumalo sa akin nang tumalon ako sa bintana kanina. Nakiusap ako kay mama na huwag bubuksan ang pinto dahil natatakot akong makitang muli ang mapupulang mga matang iyon. Buhok na nakasabog sa mukha at mahabang dila. Ang kanyang mga kamay ay hindi rin pangkaraniwan ang haba, samantalang kulay abo na ang kanyang balat. Sobra-sobra ang takot ko na ipinagdasal ko na kaninang kunin na lamang ako ng Panginoon kaysa maunahan pa siya ng aswang para lantakan ako. Mabuti na lamang at nakaintindi naman si mama at inalalayan ako papunta sa kusina sa kainabutan ng tubig. Halos hindi ko yun malunok dahil sa tindi ng pagkatuyo ng aking lalamunan. Buong akala ko na talaga ay mamamatay na ako. Nang mahimasmasan ay walang ganang umakyat ako sa hagdanan at tinungo ang aking kwarto. Pakiramdam ko ay lalagnatin ako dahil sa nangyari kanina. Para na akong nasa pelikula o masahol pa dahil sa aking pinagdaanan. Kawawa naman na yung babaeng buntis. Paano na lang kapag hinanap iyon ng pamilya nito tapos naabutan sa ganong sitwasyon? Tiyak na magwawala ang kapamilya nito. Ako nga ay tila nagkatroma dahil sa aking nasaksiyan.
Tila palabas ang eksenang nakita ko kanina na parang nagre-rewind sa aking isipan ng mga nangyari. Pabalik-balik at tila nanunodyo, kaya naman kay hirap kalimutan. Iyong sarap na paghablot ng nilalang sa bituka ng kawawang babae, ang pagpunit niya sa tiyan nito at paghablot sa batang kahit alam kong hindi pa kabuwanan ay nagkikisay na natanda na mayroon itong buhay. At ang pagpugot niya sa leeg ng sanggol, sabay sipsip ng masagana nitong dugo na agad ikinasawi. Hindi ko na malayang napahikbi na naman ako at muling umiyak. Natatakot ako kahit alam ko namang nakaligtas ako. Basta, kay bigat ng dibdib ko, hindi ko matanggap ang sinapit ng kawawang buntis at ng kanyang sanggol na hindi malang naranasang makita ang kagandahan ng mundo. O maganda nga bang matatawag dahil may mga kasumpa-sumpang nilalang na kumitil ang kanyang buhay. Habang inaalala ang mga nangyari kanina ay dahan-dahan bumigat ang talukap ng aking mga mata hanggang sa maging patag ang aking hininga. Tanda na dinalaw na ako ng antok para dalhin sa mundo ng panaginip. Hindi ko tuloy alam kung gaano katagal na akong nakatulog dahil nang magising ako ay madilim pa rin at nakabibingi ang katahimikan. Nag-brownout pa. Ang alam ko ay bukas ang ilaw ng mahiga ako. Bigla kasi akong natakot sa dilim, kaya naman ayaw ko ng walang ilaw. Pupungas-pungas akong bumangon at sinagilahan ng takot nang makitang kay laki ng pagkakabukas ng aking bintana. Nanlalamig na bumalikwas ako ng bangon, saka dinaluhan ng bintana at mabilis na isinarado. Parang may mali. Hindi ko lang alam at matukoy kung ano iyon, ngunit para talagang may mali. Halos hindi ako humihingang bumaba ng hagdanan. Pakiramdam ko kasi ay may naririnig sa bawat galaw ko. Kaya naman pinanatili kong tila pusa ang aking mga yapak hanggang sa makarating ako sa ibaba. Napansin kong bukas ang pinto sa labas, kaya tila nabingi ako sa kabog ng aking dibdib. Bala ko na sanang isara iyon ng matigilan. May naulinigan ako nag-uusap sa kusina kahit madilim at walang ilaw. Naisip ko si Mama at kung sino ang kanyang kasama. Kaya naman patiyad akong naglakad para makalapit sa kanilang kinaroroonan. Ngunit gayon na lang ang sinta ko nang makitang may isang hindi nakikilalang nilalang ang nakapatong sa nakahandusay na si Mama. Sinagilahan ako ng takot nang mag-isa itong nagsasalita at sinasabing masarap daw ang laman loob, kaya naman pinagpawisan ako ng malapot. Nakita ng aking dalawang mga mata nang hugutin niya ulit ang madulas na bagay na iyon mula sa tiyan ni Mama, kaya bigla akong nahilo. Nanginginig na napaiyak ako kahit walang boses. Halos panawan ako ng ulirat nang marinig kong tila napunit ang laman loob na iyon sa kaniyang hinuya. Kaya naman animo kandilang nauupos na napasalagmak ako sa sahig. Nawalan ako bigla ng lakas habang nawawala sa sariling naglulupasay. Hanggang sa mapansin niya ako. Sa halip na matakot siya ay natuwa pa nang makita niya ako. Nagliwanag ang kanyang mukha at muling tumulo ang napakaraming laway. Ang kanyang mapupulang mga mata ay mas bumagsik na ikinahikbi ko. Natatakot ako sa aswang. Hanggang kailan ba niya ako babangungutin? O bangungot pa ba ito? Napaigig ako nang gumapang siya palapit sa akin. Umangil siya na tila isang mabangis na hayop, kaya naman napalahaw ako ng iyak. Kahit nakasalampak ako sa sahig ay sinikap kong makalayo sa kanya. Ngunit tila siya buntot na gumagapang pa rin pasunod sa akin. Kahit nagmamakaawa na ako sa kanya ay hindi niya pa rin ako tinitigilan. Hanggang sa mapasandal na ako sa dingding. Tuluyan na niya akong na-corner. Hanggang sa ako naman ang mapagdiskitahan niyang daganan. Nanginginig ako sa labis na takot. Ngunit wala akong nagawa nang iangat niya ang kanyang mga kamay na may mahaba at matutulis na kuko at hiniwa ang aking dibdib.
Tila papanawan ako ng ulirat nang makita kong bumulwak ang sariwa kong dugo. Inahit ako ng ubo at halos hingalin sa labis na sindak. Pakiramdam ko ay mas lumalakas ang pagbulwak habang humihinga ako ng malakas, kaya naman halos ayaw ko ng huminga para mapigilan lamang ang pag-agos ng dugo. Nang makita kong umisi ang aswang ay wala na akong nagawa kundi ang umiyak habang ipinagkakatiwala na lamang ang aking buhay sa Panginoon. Nang makita kong hinalukay na niya ang aking mga laman loob, ay ipinagdasal ko nang mamatay na ako agad upang hindi ko na maramdaman ang sakit. Habang naghahanap siya ng gusto niyang makita sa ilalim ng aking katawan, ay napabilis ang aking paghinga. Tila natikman ko ang lupit ng impyerno nang sumayad sa kanyang bibig ang aking atay. Nagkikisay ako habang pinakikiramdaman ng malupit niyang parusa. Sa kabila ng katotohanang isa lamang akong inosenteng taong napadaan sa madilim na iskinitang iyon at pinilit na tumakas sa kanyang nakakatakot na presensya. Kahit pala magpunta ako sa malayo, ay hindi ko pa rin siya malalayuan dahil susundan ako nito. Dinamay pa niya ang aking inosenteng ina at kanyang pinatay, kagaya ng ginawa niya sa iba pa niyang pasyente. Ang puso ko naman ang kanyang napagdiskitahan hanggang sa tuluyan ng magdilim ang aking paningin. Wala na akong nagawa kung hindi ang magpaubaya sa nilalang na likha ng hating gabi.